Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wabihi nasta'in fi umuri dunya wad din. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahabatihi ajma'in. Wa ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mga kapatid sa Islam, ang pag-uusapan natin sa oras na ito ay pinamagatan po namin or pinamagatan ko po itong bunga ng da'wah. O sa wikang Arabic ay tinatawag itong samaratu ad-da'wah. Alam natin lahat mga kapatid sa Islam na ang pag-aanyaya tungo sa landas ni Allah subhanahu wa ta'ala, pag-aanyaya tungo sa relihiyon ni Allah subhanahu wa ta'ala ay kabilang sa pinakamainam na gawain. At hindi lingid sa ating kaalaman na ito ay gawain ng mga propita at sugo ni Allah subhanahu wa ta'ala. Ang ating mga propita at sugo ay nag-anyaya tungo sa kabutihan, nag-anyaya tungo sa tunay na relihiyon, nag-anyaya tungo sa tauhid ni Allah subhanahu wa ta'ala, at nagbabala sa kanilang mga tauhan, sa kanilang mga henerasyon sa paggawa ng anumang pagtatambal kay Allah subhanahu wa ta'ala. Ngunit alam natin mga kapatid sa Islam na napakaraming uri ng tinatawag nating da'wah. Napakaraming uri ng tinatawag nating da'wah. May da'wah tungo sa Islam. May da'wah na kung tawagin natin ay ang ating ang ating hadap ay paano mahikayat ang mga tao tungo sa relihiyong Islam. At may da'wah naman na paano natin maitama ang maling paniniwala ng mga tao. Sila na ay mga Muslim, ngunit mayroon silang mga maling paniniwala. At may da'wah naman na nais nating maitama ang akida ng mga ligaw na sikta. Kaya naman, mga kapatid sa Islam, ang da'wah ay napakalawak at napakalawak na gawain. Bawat isa ay angkop. Makikita natin ang isang ustad, ang isang da'iya, ang isang guro, ang isang alim na nagdada'wa sa mga Muslim. Nakikita rin natin ang iilan na nagdada'wa sa mga non-Muslim. At napakaraming uri ng da'wa. At hindi lamang ang pagdada'wa, mga kapatid sa Islam, hindi lamang ang da'wa ay mahsur sa mga non-Muslim. Opo, bagkus ang da'wa ay open or bukas or angkop sa lahat ng mga tao. Ang pagtuturo sa masjid ay da'wa. Ang pagkhutba sa masjid ay da'wa. Ang pagtuturo sa madrasa ay da'wa. Ang pag-anyaya sa mga tao tungo sa relihiyong Islam ay da'wah. At ang pag-anyaya sa mga tao tungo sa tunay na akida ay da'wah. At marami pang iba mga kapatid sa Islam. Ang da'wah ay napakalawak na usapin. Opo, napakalawak na usapin. Ngunit mga kapatid sa Islam, sinabi ni Ibnul Qayyim rahimahullah, na sino man ang magdanais. Sinabi ni Ibnul Qayyim, tilmid ni Ibn Taymiyyah rahimahumullah, na sino man ang magnanais mag-anyaya tungo kay Allah ay nararapat siyang magkaroon ng kaalaman. Opo mga kapatid sa Islam. Kaya naman nararapat sa isang da'iya na hindi siya titigil sa pagsasaliksik ng kaalaman. Dahil ang kaalaman na kanyang nasasaliksik
ay magagamit niya sa kanyang pag-anyaya sa mga tao, pagtuturo sa mga tao. Mga kapatid sa Islam, sinasabi natin na hindi lingid sa inyong kaalaman na ang mga sahaba at lalong-lalo na ang mga sugo at propita ni Allah subhanahu wa ta'ala, sila ay mga nag-anyaya sa mga tao tungo sa relihiyong Islam. Sila ay nag-anyaya sa mga tao tungo sa pagsamba kay Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya sinabi ni Allah subhanahu wa ta'ala sa Suratul Nisa, rusulan mubashirina wa munzirin lialla yakuna linnasi 'ala Allahi hujjah ba'da ar-rusuli wa kana Allahu 'azizan hakima. Opo mga kapatid sa Islam, si Allah subhanahu wa ta'ala ay nagpadala ng mga sugo upang babalita o aakay sa mga tao tungo sa paggawa ng kabutihan, pagsamba kay Allah subhanahu wa ta'ala, at nagbabala sa mga tao mula sa mga gawaing pagtatambal kay Allah subhanahu wa ta'ala. Bakit? Nang sa ganon ay wala nang rason. Wala nang rason ang mga tao pagkatapos nang sila ay pinadalaan ng mga sugo at propita. Opo. Wala ka nang magiging rason na gagawin mong rason na hindi mo alam ang tunay na relihiyon, hindi umabot sa iyo ang tunay na katuruan, tunay na akida, paniniwala, pananampalataya. Bakit? Dumating sa inyo ang mga sugo ni Allah subhanahu wa ta'ala. Lialla yakuna 'alin nasi hujja ba'da ar-rusul wa kana Allahu 'azizan hakima. Si Allah subhanahu wa ta'ala ang dakila at alam niya kung ano ang kanyang mga ginagawa. Mga kapatid sa Islam, sinabi ni Allah subhanahu wa ta'ala, وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ. Ito na ang pinakamainam na salita. Sino yaon? Yaong nagsasalita tungo sa pag-anyaya. Nagsasalita pamamagitan ng pag-anyaya sa mga tao tungo sa kabutihan. Pag-anyaya sa mga tao tungo kay Allah subhanahu wa ta'ala. Wa amila saliha. Ngunit, kinakailangang magkaroon ng amalun salih. So, hindi sapat sa isang da'iya na nagtuturo lamang. Hindi sapat sa isang nag-aanyaya na siya ay aanyayahan lamang niya ang mga tao. Ngunit hindi niya ginagawa or hindi siya nagsasagawa ng pagsamba kay Allah subhanahu wa ta'ala. Si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mga kapatid sa Islam, si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, inanyayahan niya ang mga tao tungo sa relihiyong Islam, inanyayahan niya ang mga tao tungo sa tauhid, inanyayahan niya ang mga tao tungo sa pagsamba sa nag-iisang Panginoon, at nagbabala siya sa mga tao mula sa pagtatambal kay Allah. Pagkatapos nun, siya ang nangunguna. Siya ang nangunguna sa pagsamba kay Allah, at siya rin ang nangunguna umiwas sa pagtatambal kay Allah. Kaya naman, ang isang da'iya, kinakailangan palagi siyang huwaran. Kinakailangan palagi siyang huwaran. Dahil ang ating mahal na propita, sumakanya nawa ang pagpapala at kapayapaan, ay huwaran. Nagda'wa, ginagawa niya ang kanyang inaanyaya. Nagbabala, iniiwasan niya ang kanyang mga ipinagbabala. Opo mga kapatid sa Islam, ang da'wa mga kapatid sa Islam, ang pag-anyaya or pagtuturo, pangkalahatan, pagtuturo sa mga tao ng kabutihan. Hindi po ito obligado para sa mga kalalakihan lamang. Hindi po ito obligado para sa mga kalalakihan lamang. Bagkus, ito ay bukas para din sa mga kababaihan. Ngunit, may mga alituntunin na dapat iwasan ng mga kababaihan na mga duat o da'iyat. May mga alituntunin na dapat iwasan ng mga kababaihang da'iyat habang sila ay nagdada'wa.
Opo mga kapatid sa Islam. May mga kapatid tayong da'ya, opo, matapik natin saglit, may mga kapatid tayong da'ya at mga kababaihan na nagdadaawa sa social media. Mag-ingat at umiwas po tayo nito mga kapatid. Kapatid kong mga kababaihan, mga da'yat. Opo, hindi po angkop sa inyo ang magdaawa sa social media ng live o di kaya ay mga recording na video. Hindi po angkop sa inyo. Opo. Kahit sinong ulama ang inyong tanungin, hindi po angkop sa inyo. Magdaawa kayo para lamang sa mga kababaihan ng walang involved na video na lalaganap pa sa social media. Dahil alam niyo po ang social media, hindi lamang kababaihan ang naroroon sa social media. Hindi lamang kababaihan ang naroroon sa social media mga kapatid sa Islam. Nandyan ang kahit sinong mga kalalakihan. May mabuting kalooban at may masamang kalooban. May malinis na puso at may maruming puso. May sakit ang kanyang puso o di kaya walang sakit ang kanyang puso. Kaya mag-ingat, umiwas ang mga kababaihan sa kanilang pagdadaawa. Hindi po may isa tayong kapatid na aking pinalalahanan, ang kanyang tugon sa akin ay, gusto kong makatulong sa ummah. Mali po kayo kapatid, kapatid na da'ya, mali po kayo. Hindi nyo po matutulungan ng ummah sa pamamaraan ninyo. Bakit? Ang pamamaraan ninyo ay mukhalif. Lumalabag sa alituntunin ng Islam. Kung papansinin natin mga kapatid sa Islam, ang pinaka mabigat na pagsamba na inutos ni Allah sa kanyang mga alipin ang pagdarasal. Ngunit kung papansinin ninyo, inutos ba sa mga kababaihan ang lalabas ng bahay para magdasal sa masjid ng jamaah? Hindi. Inutos ba sa kababaihan na magsagawa ng adhan? Hindi. Inutos ba sa kababaihan magsagawa ng iqama? Hindi. Inutos ba sa mga kababaihan na kanilang gawing jahriyan, ihayag ang kanilang busis habang sila ay nagdarasal? Hindi. Ang lahat ng iyon ay palatandaan na pinapangalagaan ni Allah subhanahu wa ta'ala ang inyong mga busis. Pinapangalagaan ni Allah subhanahu wa ta'ala ang inyong mga busis. So, min babil aula, mga kapatid sa Islam, kung ganon ang pagpangalaga ni Allah sa inyong mga busis sa pagdarasal, na ang pagdarasal ay pinakamabigat na pagsamba kay Allah subhanahu wa ta'ala, paano na kaya sa da'wah? Paano na kaya sa da'wah? Hindi ko sinasabing hindi kayo magda'wah. Liliwanagin ko lamang po. Hindi ko po sinasabing hindi kayo magda'wah. Huwag kayong magda'wah. Magda'wa po kayo para sa mga kababaihan. Magda'wa po kayo para sa mga kababaihan. Opo. Bakit? Ang pagda'wa ay kabilang sa pinakamainam na gawain para kay Allah subhanahu. Doon kay Allah subhanahu wa ta'ala. Opo mga kapatid sa Islam. Ang topic natin ay bunga ng da'wa. Mga kapatid sa Islam, ang pagdada'wa ayon kay kay Ibnul Qayyim rahimahullah, sinabi niya na kapag ikaw ay nasa midan ng da'wa, nasa majal ng da'wa, kapag ang trabaho mo, ang iyong gawain ay pag-anyaya sa mga tao, kinakailangan mong magkaroon ng kaalaman. Kinakailangan mong magkaroon ng kaalaman, lalong-lalo na kapag ikaw ay nagdada'wa tungo sa tunay na pananampalataya, tunay na akida. Sa panahon natin ngayon, napakaraming mga nag-aanyaya tungo sa maling akida. Kaya naman, ikaw na nasa larangan na iyong ay kinakailangan mong pag-aralan kung paano mo maiparating ang tunay na akida. Opo mga kapatid sa Islam. Sinabi ng ating mahal na propeta, sumakanya nawa ang kapayapaan, sumakanya nawa ang pagpapala at kapayapaan. Kanyang sinabi,
Sinabi ng ating mahal na propeta sallallahu alaihi wasallam, sabi niya, man da'a ila huda, man da'a ila huda, kana lahu minal ajri mithla ujuri man tabi'ah. Ito yung bunga ng da'wa, mga kapatid sa Islam. Man da'a ila huda, sino man ang mag-anyaya tungo sa gabay, gabay ng Islam. Pag sinabi nating gabay, ito ay napaka or pangkalahatang katawagan. Gabay tungo sa tunay na relihiyon, gabay tungo sa tunay na akida, tunay na aral, tunay na katuruan, tunay na pamamaraan ng pagdarasal, tunay na pamamaraan ng hajj, tunay na pamamaraan ng ayuno, tunay na pamamaraan ng zakat, at marami pang iba. Man da'a ila huda, sabi ng propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sino man ang mag-anyaya tungo sa gabay, kana lahu minal ajr, siya ay magkakaroon ng gantimpala, katulad ng mga gantimpala ng tabi'ahu, yaong mga sumunod sa kanya or naniwala sa kanya. Wala yanqusu dhalika min ujurihim shay'a. At ang gantimpalang ibibigay sa kanya ay hindi ibabawas doon sa mga taong sumunod sa kanya o kanyang naturuan. Ibig sabihin, iba ang kanilang gantimpala at iba rin ang iyong gantimpala. Pakinggan niyo po ito, mga kapatid sa Islam. Pakinggan niyo po ito, mga kapatid sa Islam. Bunga ng da'wa, opo, bunga ng da'wa, mga kapatid sa Islam, itong si Abu Hurairah. Si Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Ito yung bunga ng da'wa. Si Abu Hurairah ay isang dusi or ad-dus mula sa mga kabila ng ad-Daws. Sino ang taong nag-anyaya kay Abu Hurairah tungo sa Islam? Hindi ba't si At-Tufail bin Amir ad-Dusi? Si At-Tufail bin Amir ad-Dusi, mga kapatid. Itong si At-Tufail bin Amir ad-Dusi ay isang manunula. Mahilig sa tula. Ito si At-Tufail. Opo, mahilig po siya sa tula. Shi'ir. Nung pumunta siya ng Makkah, at ito ay sa kapanahunan ng bago pa lamang nagdadawa o nag-aanyaya si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bago makapasok ng Makkah, si Tufail bin Amir ad-Dusi, nagkaroon na ng paninirang puri ang mga Quraysh kay Propeta Muhammad doon kay At-Tufail. Siniraan na nila ng puri si Propeta Muhammad. Sinasabi nila kay At-Tufail, huwag kang makinig sa taong iyan. Dahil ang taong ito ay sahir, kahin, majnun, lahat na ng masasamang bintang, pang-iinsulto, pangungutya kay Propeta Muhammad, kanila na po itong sinabi kay At-Tufail. Ngunit ito si At-Tufail Dusi ay hindi siya naniniwala agad-agad. Nais niyang kapag siya ay naniwala, gusto niya ng totoo or marinig man lamang niya. Ang ginawa ni At-Tufail ad-Dusi, mga kapatid sa Islam, ay sinundan niya ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa kanyang bahay at kanyang tinanong, bakit tinatawag ka ng mga tao na majnun, sahir, kahin, mangkukulam, manghuhula, majikiro, baliw, at marami pang iba. Si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay nagsalita lamang siya ng muqaddimah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Anong sinabi ni At-Tufail? Ang salitang iyan ay hindi ko pa narinig kailanman
at hindi salita yan ng mga mangkukulam, manghuhula at sinuman. Dahil doon mga kapatid sa Islam, nag-Islam or nag-Muslim si At-Tufail Ad-Dusi, At-Tufail bin Amir Ad-Dusi. Nung nag-Muslim siya, kanyang sinabi kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Ya Rasulullah, ako ay mayroong kaum, mayroon akong mga tauhan, at ako ang kanilang sinusunod. Sabi niya, ako ang kanilang sinusunod. Kaya gawin mo, sabi niya, akong minsahiro or tagapag-anyaya sa kanila. At sa ibang kwento, sinabi pa ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allahumma hdi Dawsan. Ad-Daws. O Allah, gabayan mo ang kabila or tribo ng Ad-Daws. Kaya sinabi ng ating mga historian, mga kapatid sa Islam, na walang pamilya sa tribo ng Ad-Daws maliban na lamang na nag-Muslim. Nung binalikan sila ni At-Tufail at inanyayahan sila sa Islam na relihiyon. Isa sa mga nag-Muslim sa pamilyang Daws or sa tribo ng Ad-Daws ay si Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Si Abu Hurairah radhiyallahu anhu, kabilang siya sa mga nag-Muslim. Tingnan niyo po yung bunga ng da'wa, mga kapatid sa Islam. Hindi inaakala ni At-Tufail bin Amir Ad-Dusi na isa sa magmumuslim sa kanyang kaum dahil sa kanyang anyaya at dahil sa panalangin ni Propeta Muhammad. Sumakanya nawa ang pagpapala at kapayapaan ang magiging mag-uulat ng hadith sa atin. Ilan ba ang naiparating ni Abu Hurairah radhiyallahu anhu na hadith sa atin, mga kapatid sa Islam? Ilan ang kanyang naiparating? Mahigit 5,000 hadith. Mahigit 5,000 hadith ang naiparating ni Abu Hurairah na hadith sa atin. Akalain niyo po yun, mga kapatid sa Islam, ang lahat ng hadith na ating nasasaulo ngayon, ginagamit sa pagda'wa, sa pagkhutba, sa pagtuturo, sa pagbigay ng mga katibayan. Pag nabanggit natin si Abu Hurairah, magkakaroon ng gantimpala si At-Tufail bin Amir Ad-Dawsi. Bunga ng da'wa, mga kapatid sa Islam. Ngunit, kinakailangan lamang sa panahon natin ngayon, kinakailangan natin kapag ikaw ay isang da'ya, kinakailangan mo ng kaalaman. Tingnan niyo po, mga kapatid sa Islam, hindi kailanman inisip o sumagi sa isipan ni At-Tufail bin Amir Ad-Dusi na isa sa magmumuslim sa kanyang kabila, sa kanyang da'wa, itong si Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Si Abu Hurairah at mahigit 5,000 hadith ang naiparating sa atin ni Abu Hurairah na palagi nating nababanggit. Bakit? Dahil siya nga ang pinakamaraming hadith ang naiparating sa atin. Kapag mayroong alim na nagmumuhadara at pag nagbigay siya ng hadith, malabong hindi niya mabanggit ang hadith mula kay Abu Hurairah. Kapag mayroong ustad na nagdada'wa at nagbigay siya ng katibayan, malabong hindi niya mababanggit ang hadith na inulat, ipinarating ni Abu Hurairah mula kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ngunit, ang pinakamasaya doon, mga kapatid sa Islam, na lahat ng tinatamasa nating gantimpala sa ating pagdada'wa, nababanggit natin ang pangalan ni Abu Hurairah, an Abi Hurairah, an Abi Hurairah, an Abi Hurairah. Ang lahat ng yun ay magkakaroon ng gantimpala si Abu Hurairah at magkakaroon din ng gantimpala si At-Tufail bin Amir Ad-Dawsi. Kalain niyo po yun, mga kapatid sa Islam. Kaya naman, wag man lumbay ang sino mang mga da'ya. Huwag pong mawalan ng pag-asa ang sino mang mga da'ya na walang nagmumuslim sa kanya, o di kaya walang nakikinig sa kanya. Bakit? Malay mo,
isa man lamang sa kanila ang magmuslim at magiging alim or daiya kinalaunan. Hindi natin yun alam, mga kapatid sa Islam. Katulad na lamang ng nangyari kay Abu Hurairah. Opo, mga kapatid sa Islam. Kaya naman, mga kapatid sa Islam, hindi po ibig sabihin na kapag walang nagmuslim sa iyo ay hindi ka na marunong o hindi ka magaling na daiya. Kapag walang yumakap sa Islam dahil sa iyong pagdadaawa, hindi nangangahulugan na hindi ka na magaling na daiya. Bakit? Ang propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay kanyang sinasabi na darating ang araw ng paghuhukom, na darating ang mga propeta at sugo, na mayroon sa kanilang isa lamang ang kanyang dala na kanyang tagasunod. Mayroon sa kanilang wala, zero na tagasunod. Allahu Akbar. Hindi ibig sabihin na hindi sila magaling. Magagaling ng mga duat ang mga sugo at propeta ni Allah. Ngunit hindi hawak ng mga duat, mga sugo, mga propeta ang gabay. Innaka la tahdi man ahbabta, walakin Allah yahdi man yasha. Tunay na ikaw, o Muhammad, hindi mo kaya gabayan ang sino mang nanaisin mo. Ngunit si Allah ang gumagabay sino man ang kanyang nanaisin. Opo, mga kapatid sa Islam. Dahil ang gabay, hawak ni Allah subhanahu wa ta'ala, wa ma alayna illa al-balag. Ngunit, sa mga daiya, ang pagsusumikap, humanap ng maraming paraan, paano niya maiparating ng mabuti ang Islam sa mga tao. Ang tunay na paniniwala, tunay na akida, tunay na katuruan sa mga tao. At huwag siyang mawalan ng pag-asa. Opo, mga kapatid sa Islam. Kaya naman, kung ikaw na naghahanap ng tinatawag na sadaqatun jariyah, kung ikaw ay naghahanap ng tinatawag na gantimpalang walang katapusan, ikaw na naghahanap ng gantimpalang walang katapusan, opo, mga kapatid, pasukin mo ang mundo ng da'wah, ngunit mag-aral, magsaliksik ng kaalaman. Pasukin mo ang mundo ng da'wah. Bakit? Ang mundo ng da'wah, mga kapatid sa Islam, sino man ang iyong magabayan, maturuan at naturo niya ito sa mga tao, at yung mga tao naturuan niya ay nagturo sa mga tao, mamamatay na lamang tayo. Mamamatay na lamang yung daiya. Ang gantimpala ay pumapasok pa sa kanya. Bakit? Nagkaroon ng mga tinatawag na networking yung kanyang da'wah. Opo. Katulad ng nangyari kay Tufail bin Amir ad-Dusi. At anumang tinatamasa ni Tufail na mga gantimpala mula kay Abu Hurairah, may gantimpala ang sugo ni Allah na si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yun ang bunga ng da'wa, mga kapatid sa Islam. Sinabi ng mahal na propeta sallallahu alaihi wasallam kay Ali bin Abi Talib, nung inutusan ni Propeta Muhammad si Ali bin Abi Talib pumunta ng Khaybar, sinabi niya, kapag mayroong isa sa kanila ang yayakap sa Islam, khairun laka min humrin ni'am, ay higit na mainam para sa iyo kaysa sa pinakamamahal na pagmamay-ari ng mga Hudyo, ng mga Khaybar, ng mga tao sa Khaybar. Opo, mga kapatid sa Islam. Dahil ang gantimpala ng taong sumunod sa iyong kabutihan, sumunod sa tamang katuruan, pumasok sa tunay na relihiyon, ang gantimpalang ito ay hindi kailanman mapuputol.
Halimbawa, ako na nag-aanyaya tungo sa Islam. Mayroon akong naanyayahan sa gabay ni Allah subhanahu wa ta'ala. Naturuan ko siya sa pagdarasal. Sa bawat pagdarasal niya, may gantimpala ako. Sa bawat pagdarasal niya, may gantimpala ako. Sa bawat zikir niya, Subhanallah, Allahu Akbar, La ilaha illallah, Alhamdulillah, Bismillah. Sa bawat zikir niya, may gantimpala ako. Sa bawat gagawin niyang kabutihan, pagsamba, mayroon akong gantimpala. Bakit? Ako ang dahilan ng kanyang pagyakap sa Islam. Halimbawa, ako nagtuturo ng nahu. Halimbawa lamang. Nagtuturo ako ng nahu ngayon. Alhamdulillah. Mayroon akong iilan ng mga estudyante. At yung mga naturuan ko ay tinuro din nila sa iba. Ganito yung tamang pagharaka. Tahrik. May gantimpala ako mula sa kanyang mga gantimpala. Pero yung gantimpala ko, hindi ibabawas sa kanya. Ganon ang bunga ng da'wa, mga kapatid sa Islam. Kaya naman, ito ang pinakamainam na gawain. At ito ang trabaho, profesyon, ito ang wadhifa ng mga sugo at propita ni Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya, kapag may nakita kayong da'iya, huwag niyo po silang insultuhin. Payo lamang po. Huwag niyo po silang insultuhin. Pag may nakita kayong mga ulama, may nakita kayong mga ustad, huwag niyo po silang insultuhin. Bakit? Sila ang gumaganap ng ginagampanang trabaho ng mga sugo at propita. Opo. Hindi nangangahulugan, mga kapatid sa Islam, na hindi sila nagkakamali. Nagkakamali po sila. Mga tao po sila at hindi po sila mga anghel. Mga tao po sila at hindi mga anghel, kaya natural lamang na magkakamali sila. Ngunit hindi kailanman angkop sa isang da'iya na ilang bisis magkamali sa isang pagkakasala. So, yun po, mga kapatid, sa Islam, ang bunga ng da'wa, no? Na isa sa ating mga naikwento dito yung da'wa ni Tufail bin Amir ad-Dawsi. Tufail bin Amir ad-Dawsi, isang kilalang sahaba, kabilang sa mga nagmuslim sa panahon na ang propeta Muhammad ay nagdada'wa sa Makkah. Na isa sa mga nagmuslim kay Tufail bin Amir ad-Dawsi ay si Abu Hurairah. At dito kumita, hindi pira, kumita ng maraming gantimpala si Tufail bin Amir ad-Dawsi. Akalain niyo po, mahigit 5,000 hadith ang naiparating sa atin ni Abu Hurairah mula kay Rasulullah. Yan din ang isang dahilan, kung mapapansin niyo po, yan din ang isang dahilan kaya sinisiraan ng mga Shia. Yung mga Shia, isa sa mga dahilan kaya kanilang sinisiraan ng puri si Abu Hurairah, dahil si Abu Hurairah ang pinakamaraming hadith na naiparating sa atin. Dahil gusto nilang hindi tayo maniwala kay Abu Hurairah, nang sa ganon, hindi natin paniwalaan ang hadith na kanyang naulat mula kay Propeta Muhammad. At isa sa mga dahilan kaya sinisiraan nila si Aisha radhiyallahu anha, dahil si Aisha ay kabilang sa pinakamaraming hadith ang naiparating sa atin, lalong-lalo na pagdating sa pagsamba ng Rasulullah, pakikitungo ng Rasulullah sa kanyang mga asawa, pagsamba ng Rasulullah, pagdarasal ng Rasulullah, pag-aayuno ng Rasulullah, iftar, sahur ng Rasulullah. Si Aisha ang nag-ulat nito sa atin. Kaya sinisiraan ng mga Shia si Aisha upang ang mga hadith na naiparating sa atin ni Aisha radhiyallahu anha mula sa kanyang asawa na si Propeta Muhammad ay hindi na natin paniniwalaan. Yun yung mga sikreto, mga kapatid sa Islam. Ngunit alhamdulillah, hindi tayo matitinag sa kanilang paninirang puri sa mga sahaba ng Rasulullah. Lalong-lalo na sa mga asawa ng Rasulullah. At tandaan natin na ang da'wa ang pinakamainam na trabaho dito sa mundo. Ngunit hindi ibig sabihin na ang da'wa ay
yung pag-anyaya lamang sa mga non-Muslim tungo sa Islam. Hindi po yun. Napakaraming uri ng da'wah. Ang pagtuturo ay da'wah. Ang pagsabi mo sa kapatid mong gumawa ka ng ganitong pagsamba, da'wah. Ang itama mo ang pagkakamali ng kapatid mo, da'wah. Ang itama mo ang akida ng iyong kapwa, da'wah. Napakarami ng da'wah mga kapatid sa Islam. At anumang dami nito, ang lahat ng iyon ay pinakamainam na trabaho para kay Allah subhanahu wa ta'ala. Maraming salamat po sa mga nanonood. Gabayan nawa tayo ni Allah subhanahu wa ta'ala at huwag niya tayong hayaang nabawian ng buhay maliban na lamang na tayo ay gumagawa ng pagsamba sa Kanya. Igawad ni Allah subhanahu wa ta'ala sa atin ang husnul khatimah at huwag niya tayong iligaw hanggang bawian tayo ng kamatayan. Maraming salamat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.